that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand. But it shall not come nigh thee, 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 it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked, because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. No evil shall befall thee, no evil shall befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. No evil shall befall thee, no evil shall befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. He shall give His angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. It shall not come nigh thee, 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 it shall not come nigh thee. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence.
shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side. Magandang umaga po sa ating lahat. It is a wonderful day. Ano po, alam ko pong tayo ay nasa observance po ng Holy Week, but at the same, tayo pa rin po ay magkaroon ng devotion today. Magandang umaga po sa lahat ng mga members ng Maranatha International Baptist Church of Marikina. Magandang araw sa inyong lahat. Congratulations, Pastor Well, Ma'am Riza, and the MIBC Monterrey kagabi. We watched it, at kami po ay sama-sama, family po kaming nanunood, at we rejoice with you all. Magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat. Of course, ang pagbati po natin sa ating mga kapatiran, happy birthday kay Sister Katrina Rosales. Ayan. Sister Kat, happy birthday. And also, binabati na rin natin yung aming pong kasambahay, si Ate Bebe Dizon. Yan, ay magse-celebrate din po ng kanyang kaarawan. Binabati po natin uli po Pastor Bernie Montero, Ma'am Yoli Montero, belated happy and blessed birthday po sa inyo. Kasama na po si Nanay Carol natin po sa church. Pagbati po natin sa lahat ng ating mga kapatiran at of course, nagpapatuloy po ang burden of prayer. Kasama po natin of course ang ating pong mga palagi pong mainstays, mga co-servants. Magandang umaga, Pastor Jabez. Magandang umaga, Preacher Ronald. Magandang umaga po, Deacon Joseph. At of course, kay Deacon Kent Avestruz. Salamat po sa devotion kahapon. Bukas po, mapapakinggan natin, ipag-pray po natin that Deacon Joseph's voice would be very well na po tomorrow. Siya po ang ating pong makakasama at makakapiling po sa word and of prayer. So, yan po, at tayo po ay maaga pong nakapag-umpisa. And salamat po sa lahat ng mga kasama at kapiling po na natin today sa iba't ibang mga, ang pag-uusapan natin ngayong umaga is perseverance, Perseveranda. Ati Percy, magandang umaga. Pag-uusapan natin ang iyong pangalan. Perseveranda. Ati Percy Zapata, magandang araw sa iyo. Good morning. Maraming salamat po sa marami na nating kasama. Ang ilan dito po. Ma'am Riza, congratulations. Good morning. Magandang umaga, Ma'am Normita Petalver. Ma'am, ganun din po. Ayan, Percy Arafiles Fernandez Zapata. Good morning po, Ate Pers. Pag-uusapan natin ang iyong pangalan. Perseverance. Ma'am Normita Petalver, Ma'am Susan Jose, magandang umaga. Sir Domingo Sibonga, blessed morning. Magandang umaga din po para kay Nanay Regina Apdohan. Magandang umaga, Ate Gladys Comanda. Good morning po kay Ma'am Erlene Shapno. Ma'am Cory Zimanes, magandang umaga po sa inyo. Likewise po to our dear Ma'am Santa Groyon. Ma'am Santa, mission accomplished. Salamat po. Maraming salamat. And I hope that all the brethren din po ay nagpapadama ng kanilang pasasalamat po sa iyo. Sir Joseph Lingat, magandang umaga. Good morning, sir. Diyan po mula sa Batangas. Good morning sa lahat ng mga loved ones din po ni Brother Joseph Lingat. Sir Joseph, napakabuti ng inyong ama. At pagpalain kayong lahat po ng Panginoon. Magandang umaga, Naimbag Abigat, Preacher Manny Nicolas. Good morning, Nanay Ninita Iglesia, magandang umaga. Good morning din po kay Teacher Mel. Teacher Mel, mission accomplished. At see you soon by the grace of God. Maingat po at sa inyong biyahe also, pag-iingat ng Panginoon. And Ate Bibilin Sanchez Pascual, magandang umaga. Okay, pag-pray natin. Kuya Franz Zapata,
He's listening today. He is from the US, watching and listening. Kaya Brother Franz, magandang umaga. Good morning Sister Ana Maria Rosalita, kapatid. Namimiss ka na namin. Please take good care always. Thank you for always taking time to listen. God bless you and your family dyan sa Dumaguete. Magandang umaga. Kapatid, pupunta Lord willing yata dyan si na Bishop. So I hope that if he would be there, ay magkita kayo at maka-attend ka sa gawain. Magandang umaga kay Sir Domingo Sibonga, Sister Shalini Gloriani, magandang umaga. Good morning kay Deacon James Eclevia, Deacon Jaime Eclevia, Deacon Nardo de Guzman, good morning po. Ma'am Christine Fernandez Shapno, happy birthday also. Ma'am Kay Shapno, maligayang kaarawan po sa inyo Ma'am Kay. happy birthday po and God bless you also. Sister Marlene Hopkins, happy anniversary. Brother Alan, happy anniversary to you both. Listening from the US of A, dyan sa Indianapolis. Magandang umaga, Ma'am Joy Castro Nuevo. Also, we greet our brothers and sisters in Japan. I'm greeting Pastor Mark J. Loyola. Great job, Pastor. Good job, good work. Salamat sa ating dear Bishop, Fernando de Vega. Good morning, Tatay. Magandang umaga. And to all the many brethren dyan, kina Ma'am Niho, Ma'am Dang Soriano, Ma'am Joy Castro Nuevo, everybody else dyan po sa Japan. Ma'am Yasmin, magandang araw po sa inyo. Ma'am Adel Mabalot, magandang araw. Sister Madeline Hila, good morning also. Magandang umaga din po kay Doc Bob Dailo. Doc Bob, nako, hindi na tayo nagkita, Doc By the grace of God, sana po, may pagkakataon pa. Doc Bob Dailo, blessed day. Bing Rain Severino, magandang umaga. Tita Aji Cruz Armstrong, who's listening from the US of A. Magandang araw po. Ma'am Liberty Calado, good morning. Magandang umaga po. At praise the Lord po, Ma'am Riza. Ma'am Susan Jose, good morning. Ma'am Karen Enriquez, Ma'am Hoving Nicolas, magandang umaga po. Blessed day to all, sabi ni Tita Aj. Shout out daw po kay Ate Percy, Perseverance. Yan po ang ating pag-uusapan today. Nanay Elena Mendrano, magandang umaga po from Nueva Ecija naman. Nakikinig po silang lahat. Our time check, 7:05. Kaya mga 7:10, magsisimula na po tayo. Thank you for joining us. Thank you din po sa mga nag-share. Po? He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. Praise God for those who were able to receive and accept and believed in the Lord Jesus Christ kagabi. Puri ng Panginoon. Ma'am Bernardita Lopena, magandang umaga. Preacher Michael Biernes, good morning po. Ma'am Esther Orhino, magandang umaga po sa inyo. Ma'am Teng, ganun din po kay Sir Ferdinand De Leon. Magandang umaga po, Sir. Magandang umaga din po kay yes, praying po, Teacher Mel. Sa Monday daw po ang kanilang flight going to Antique. Ma'am Gayla Larcon, magandang umaga. Greetings ni Sister Marlene sa buong MIBC family. We miss you, kapatid. God bless you always and thank you for keeping and staying faithful sa gawain ng Panginoon. Magandang umaga din po kay Tita Nanay, kay Ate Hilda Edilion. Ayan, Ate Hilda, Preacher Mendring, magandang araw po sa inyo. Diyan naman po sila sa lugar po ng Cavite. Preacher Anselmo Marin, good morning. Magandang umaga po sa akin Tita Vitog Liwanag. Tita, thank you so much. God bless you and the whole family po. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga din po kay Ma'am Malu Magat. Good morning po. Kay Ma'am Rowena Dominguez, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po kay Ma'am Bing Rain Severino. Lucas de la Cruz, wow, Lucas, good morning. Magandang umaga, Ate Wena. Good morning din po sa atin pong Preacher Renato Orhino. 7:07 na po ang ating oras. So, ilang time na lang po mga kapatid ay atin na pong sisimulan ng atin pong pag-uusapan. Perseverance. Are you persevering sa gawain po ng Panginoon?
Nakikita ba natin yung ating mga puso't sarili na tayo po ay nagpupursige, nagpupunyagi? Yan po, no? Di ko alam kung yan po talaga yung eksaktong, salita sa ating sariling wika. No? Perseverance. Okay, the Brother Romy de la Cruz, magandang umaga po. Nanay Nenita Iglesia, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Okay, so 7:08, 2 minutes na lang mga kapatid. Befall thee, no evil shall befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. He shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. Binabati ko din po si Preacher Tom Marinas. Magandang umaga mula po sa Isabela. Pastor Mirumil, good morning to all the brethren. Brother Pernito Daputanan, Brother Pernito, magandang araw sa inyo mga kapatid. Sister Riza, Sister Marilyn, magandang umaga Sister Marilyn Daputanan as well. Of course, kay Kuya Marvin, binabati natin, ingat kapatid sa pagmamaneho palagi ha. And I think walang pasok ngayon, so take the time to be with your families and pray together, at tayo ay patuloy na pagpalain po ng Panginoon. So magandang umaga na po sa lahat. Praise God. At of course, Ma'am Riza, mamaya po mayroon ako sanang request, Ma'am Riz, magpapasign lang po ako. Magandang umaga po kay Ma'am Christine Shap, no? Good morning, Ate Lynette. Seze, Kuya Arfil, magandang umaga po sa inyo at sa inyong family. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Of course, I greet my Mama Eve, my mother, Mama Eve, magandang umaga. Sa aking mga kapatid, good morning. Ryan, Sharon, Jane, ayan, si Brother Drew, at saka si John Paul. Of course, kay Brother Bert, kay Sister Rhea, at kay Brother Rai na aking mga in-laws, and sa aking mga pamangkin at mga mahal sa buhay. Magandang umaga sa aking mother-in-law, Nanay Winnie Crame, at Tatay Jose. Ayan, good morning po. Magandang umaga po sa bawat isa at sa atin pong mga minamahal sa iba't ibang dako. Magandang umaga din po, Sir Ting, maayong buntag. Diyan sa iyong kinalalagyan. Are you in Cebu po, sir? Hindi ako nagkakamali, nasa Cebu po siya. Or nagbakasyon. Ma'am Esther Capiendo, magandang umaga. Ate Annie de Leon Molato, good morning. 7:11 na po, sorry. So tayo po ay mag-umpisa na. As I promise, we will start at 7:10. Tayo muna po ay manalangin. Dakilang naming Diyos, sa manaming banal, we thank you and we praise you, Lord, today. Salamat po, dakilang Ama, muli sa kalakasan at buhay. Thank you po, dakilang Ama, sa lahat ng biyaya mo sa amin, sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa iyong pagmamahal. Salamat, Lord, sa buhay po namin today. Salamat po, Lord, sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag. Salamat din po sa mga maghapong nagtatrabaho po. Maraming salamat. Lord, ingatan mo po kami today. Lord, we pray that you bless us, please, Panginoon. Guide us. Teach us, loving Father, to persevere, na kami po ay magkaroon po ng perseverance sa amin pong mga buhay as we are being guided, Lord, by the Holy Spirit, guided, Lord, and taught and instructed through your word. Kami, Panginoon, ay pagpalain mo po. Salamat, Lord God, sa salvation. I pray also that this morning, kung meron po mga nakapakikinig, Panginoon, na mga kaibigan namin, kaklasiko po, mga brethren, mga loved ones, mga relatives, Lord, how I pray, nawa po ay talagang i-bless mo, Panginoon, ang bawat isa. Muli, Lord God, maraming pong salamat at patuloy, kausapin mo kami, ingatan mo kami, Panginoon, pagpalain mo po ang aming buhay,
at gabayan mo kami dakilang Diyos sa araw-araw. Maraming salamat po at ingatan mo rin ang mga kapatiran, ng mga naglalakbay. And dalangin ko, Lord, ang bawat pamilya po ay patuloy mong bibigyan, Panginoon, ng iyong blessing at favor. Dalangin ko po na itong panahon na ito ay sama-sama rin po kaming nakapapanalangin upang makapagpasalamat, Lord Jesus, lalo tigit sa iyong ginawa para po sa amin doon po sa krus ng Kalbaryo at sa iyong pagliligtas. Panginoon, today, kami po'y muli po, nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo. Tinataas ko po sa iyo, Lord, si Brother Panchot. Ingatan mo siya, gabayan mo siya. Nalalapit ko po sa iyo, Lord, ang may mga karamdaman. Please, loving God, pagalingin mo po at palakasin ang bawat isa, Lord. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang amin pong mga gawain at ministries, Lord, patuloy namin pong tinataas po sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Muli po, gabayan mo kami at ingatan. Salamat po sa oras na ito at sa araw na ito. Ito po, Lord, ang aming samuhiling at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Nais ko rin pong batiin, Sir Cesar Alcantara. Magandang umaga po. Sir Domingo, magandang araw po sa inyo at good morning daw po kay Brother Joseph. Mga minamahal, perseverance. Sabi ng Bible sa 1 Corinthians 15:58, ito yung responsibility nating lahat. Responsibilidad kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon. Kung kayo po ay anak ng Diyos, kung kayo po ay mananampalataya, sabi ng Scripture sa atin, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Sabi niya po dyan, ano po? Tayo daw po ay maging steadfast. Yung word na steadfast, unmovable, yan mga kapatid, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi baliwala ang ating paglilingkod. Bakit po? Kasi ang tinutungtungan ng talatang ito, dahil si Hesu Kristo ay nabuhay maguli. Amen? Walang magiging halaga ang Holy Week sa atin if Jesus was not resurrected. Okay? Or if Jesus never resurrected. Kaya po, mga kapatid, hindi baliwala yung ginagawa natin na imbagabigat, Mama Revic Panid Borzel Lipio and to the whole family. Ano po? Congratulations, Mama Revic, ha? Keep up the good work. Sabi ng Scripture, mga minamahal, dayo po ay wag daw po tayong makilos. Be ye steadfast. Alright? Maraming mga dahilan, maraming mga reasons kung bakit minsan humitigil ang Kristiyano, humihinto siya. May mga mananampalataya nung nakakilala sa Panginoon, very, very eager, very, very excited. Every gawain talagang nandoon, maaga pa lang nandoon na. Pero may mga times na nangyayari po, out of nowhere, bigla ka na lang humihinto. Bigla mo na lang nakakalimutan yung iyong, 'di ba, devotion, yung iyong dedication na binigay sa Panginoon. Alright, lalong-lalo na naaalala ko palagi yung pong statement na binigay po sa akin na tandang-tanda ko po yun when I follow the Lord in water baptism. Sabi ni Bishop Manny, kapatid, ito ay iyong magiging unang pagsunod. So ibig sabihin, tuloy-tuloy na pong pagsunod dapat ang ating ginagawa sa Panginoon or tayo po ay nananatili na sa Panginoon. So ngayong umagang ito, yun po ang atin pong titignan. Kayo po, habang nagdi-discuss po tayo, sa tingin po ba ninyo, nagpe-persevere pa rin tayo? Ate Percy, napakaganda ng iyong pangalan. Kaya ngayong umaga, yan pong pag-uusapan natin. Let's talk about the revelation about perseverance. Sa Biblia, mga kapatid, maraming mga salita na connected, okay, or related sa salitang perseverance. Isa dito yung salitang pag naririnig nyo po, endure. Yan. Endure. Di ba? Hupomeno. Hupomeno. Yan po ang Greek word. Ano po? This word means to endure patiently. Okay? Ito daw po yung perseverance in overcoming difficulties. Yan po yun. Kasi may mga mahirap. Sino po dito may mga nararanasan kayong mahirap sa buhay? Okay? Pagkakataon nyo na po, mag-mine na po kayo. Do we have any miners today? Pastor, ako po, maraming nararanasang hirap sa buhay. So, you need to endure. Yan. Kaya tayo po nag-i-endure. Alright? Kaya po tayo ay talagang
nag-i-endure, nagtitiis din po, no? May kasamang pagtitiis po yan. It is facing pressures and trials that call for a steadfast commitment to do right or in doing right and maintaining a godly life. Yun po mga kapatid. Alam niyo, ang mahirap, yung minsan hindi yung nagtitiis ka eh. Ang mahirap, yung magtitiis ka pero gagawin mo pa rin kung ano yung tama. Andiyan kayo mga minamahal? So nando doon, no? Yung difficulties, yung hardships, yung pressure, yung trials na siyang tumatawag sa atin para magkaroon tayo ng steadfast commitment. Kaya church, mga kapatid, mga members ng mga churches, ngayon palang umagang ito, gusto ko pong makita ninyo, tanungin natin ang ating mga sarili, am I still persevering? Ako ba'y nagtitiis pa rin? Ako ba'y nagpupursige pa rin sa gawain ng Panginoon? Sister Annabel Daputanan, sabi nga ng marami minsan, konting ramdam lang, konting tisod lang, konting hindi lang tayo napagbigyan, hindi ka lang napansin, hindi ka lang nagawang ka lang, nasabihan ka ng mali, nakarinig ka ng ganito, tumitigil na, humihinto na. Yun ba ang ibig sabihin po ng perseverance? Yun ba ang ibig sabihin po ng endurance? Diba? Minsan, ang dali-dali nating magtampo, magdamdam, mga minamahal. Naalala ko po si Pastor Manny, Bishop Manny Orara po, ang aming pong pastor. Ang hirap na ikay maglilingkod sa Panginoon, maging pastor ka. Gagawa ka ng maraming mabuti, magkamali ka lang ng isa, doon ka na kaagad pupukulin. Doon ka na kaagad ikangay, diba? Ay, Ate Glo, Gamaw, magandang araw po. Good morning, Ate Glo. Magandang umaga po sa inyo. Ate Liza de la Cruz, magandang umaga po sa inyo as well. Ma'am Erlinda Alberto, magandang umaga po sa inyo. Diba mga kapatid? Brother Martin Narandia, good morning anak. Good morning sa iyong napakagandang may bahay. Angeli anak, and of course sa inyong mga anak. Ma'am Wina Francisco, magandang umaga din po sa inyo. Mga kapatid, no, minsan hindi na tayo nakakapag-endure. The word endure is translated in the New Testament, or yung perseverance pala, tinatranslate ito sa New Testament by the word endure at saka yung be patient. Pag nakita natin be patient, yan perseverance, magkakarugtong yan, magkakamag-anak. Very much related ang mga salitang ito. Okay? Pangalawa, pag nakita niyo yung salitang stand, di ba? Stand, histemi, stand. This word is common word for stand. Metaphorically, mga kapatid, ang salitang ito, ang ibig sabihin is to stand firm. Pag sinabing to stand, di lang yung tumayo ka, kundi tumayo ka ng matatag. Mga kapatid, and to stand steadfastly. Related po ito sa salita, mga kapatid, na ang ibig sabihin is to stand fast. Yan. Kaya dun sa binasa natin, be steadfast. To stand fast, mga kapatid, to stand firm. Okay? Mga minamahal, Sir Ramon Espanyola, magandang araw. Ate Glo, magandang araw po. Nakikinig si Ate Glo, kung di ako nagkakamali, ay nasa Canada. Ma'am Jubilin Barcelon, magandang araw po sa inyo. To stand fast. Ano po? So, to endure, to stand, ano pa? To hold fast. Okay? Kateko. Kateko. Diba? The word means to hold firmly or to hold fast. We are to hold fast that which is good, sabi ng 1 Thessalonians 5:21. Panghawakan natin yung mga mabubuti, yung mga magaganda. And our profession of faith, sabi ng Hebrews 10:23. Yung profession, yung patotoo ng atin pong pananampalataya. Another word is used in the New Testament, krateo, which means to be strong, mighty, or to prevail. Kaya po, ang ibig sabihin po, mga minamahal, when you say hold fast, you lay or take hold on or to hold fast, panghawakan natin. Yan. Perseverance. Again, mga kapatid. Opo, Ate Percy, iba din ninyo ang topic ngayon na yung iyong pangalan. Ma'am Tess Icazas, magandang araw po. Nakikinig din po sila from the US of A. Mga minamahal, so habang nakikinig po tayo today, ito po yung maganda pong application. Lord,
Am I still persevering? Ako ba ay talagang nagpupursige pa rin? Yung iba pagod na, yung iba nagsawa na, yung iba natisod na, yung iba ay wala na. Yun ang mahirap, no? But I hope and pray as we listen this morning, we continue to qualify ourselves and thank you, Lord. Salamat, Panginoon, for qualifying us na nananatili pa rin kami. Again, yung word na steadfast, okay? Hedraios. The word literally means to be seated. Yan, kapag ikaw ay nakaupo. No? Pag nakaupo ka, ganyan eh. Wala ka nakita nakaupo na pag ganun-ganon. Mga kapatid, wala po. Pag nakaupo ka, bastante. Tama po? Pag nakaupo ka, balanse. Pag nakaupo ka, dapat ika nga maayos. Mga minamahal, so steadfastness is also related to the word perseverance. You have to be steadfast or unmovable, gaya ng ating pong talata. Yung salitang continue. Yan. Pag sinabing magpatuloy, proskartereo. Okay? Proskartereo. Yan po ang ibig sabihin sa Greek. The word literally means to be strong towards or therefore to endure in or persevere in or to continually be steadfast with a person or with a thing. No, dapat nananatili tayo. Talagang nandoon. You're steadfast. You're continuing. Yan. Okay? O salitang maintain. Maintain. Proistemi. Proistemi. Mga kapatid, ang ibig sabihin nito is to rule. There are things that should rule in our lives, which will help us to persevere. Okay? Itong to rule na ito ay makikita po natin, mga kapatid, no? Dapat nananatili po sa atin. Okay? Kaya tayo nag-persevere. Pinapakita natin yung perseverance sa buhay natin. And then, abide. Meno. The word usually translated abide means to dwell or to remain or to continue. Sinabi ng Panginoon in John 15 verse 5, ano po? Continue in His love or abide in Christ. In verse number 9 and 10, continue in His love. You have to persevere doon sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Oh yes, wow, congratulations Ate Glo. Enjoy niyo po ate ang timing na ito at alam ko pong mainit din po ang panahon and you are enduring the heat dito po sa atin po sa Pilipinas kasi iba po talaga po sa Canada. Mga kapatid, you are persevering. Nagpapatuloy despite the fact, mga kapatid, na mga bagay na ito. And then of course, alright, ito yung sinatawag po natin pong to cleave. Kaya yan, to join fast together, to glue, to cement. Kaya yung mag-asawa, di ba, merong perseverance. Ano yung mga mag-asawa dyan? May perseverance. Amen? So you're being glued to, you're being unmovable, you're being tawag dito, joined fast together, to glue, to cement, mga kapatid. Kaya ganyan po, mga minamahal. Now, bakit po kailangan natin maintindihan ito? Kasi all of these words, endure, stand, to hold fast, be steadfast, to continue, to abide, to maintain, to cleave, are all words related to perseverance. Okay? Sa ating buhay, mga kapatid, kailangan po nating magkaroon ng perseverance. Okay? Alam niyo ba, ang pagpe-persevere ay nasa puso? Look at 1 Corinthians 7:37. Basa po tayo ng salita ng Panginoon. 1 Corinthians 7 verse 37. Andyan po kayo, mga kapatid. Bibles open, mga minamahal. Sabi ng scripture, ano po? Nevertheless, he that standeth steadfast in his heart. Yan. No, na tumatayong steadfast sa kanyang puso. You see, perseverance needs to start in our heart. Pag wala sa puso yan. Kaya po ang isang tao, pag nawawala yan, walang perseverance doon sa puso niya. Okay? Mga members po ng ating mga churches, gusto ko pong malaman po ninyo. Alright? Hindi yung, kaya ako kasi pastor nawala doon. Ako kaya ako kasi huminto. Marami lang tayong binibigay na reason, pero ang totoo,
hindi nag-sink in at nag-settle sa puso natin yung perseverance. Kasi perseverance po ay magsisimula po sa puso. Okay? If we are not steadfast in our hearts, then we will not have the willpower to persevere through trials, in service, or in other things. Hindi ka magpapatuloy pag walang perseverance sa puso mo. Alright? Ngayon, pupunta po ang ibang mga kapatiran, kasama po natin, magmi-minister po kami po sa Antique. Pag hindi ka magpe-persevere, hindi po ako, ayoko po. Mga kapatid, mga minamahal, no, kinakailangan magkaroon tayo ng perseverance. And alam niyo ba mga kapatid, yung perseverance kailangan natin to stand against Satan and his attacks. Naalala nyo kanina yung isang word? Tingnan nyo po yung Ephesians chapter 6 verse 11. Epeso 6:11. Ang sabi mga kapatid ng ating banal na kasulatan in Ephesians chapter 6 and verse number 11, put on the whole armor of God that ye may be able to what? To stand fast. Okay? That ye may be able to stand, mga minamahal, against the wiles of the devil. And to stand there, mga minamahal. Diba? Ulitin natin ha. Yung kanina, yung salitang stand is to stand firm, to stand steadfast against. Kasi may kalaban tayo, may kaaway tayo, ang dyablo. May mga umaatake po sa atin. Kaya po, I want you to understand mga kapatid, pag ang mga believers po ay sumusuko, bumibigay po tayo, we backslide after facing a tough battle against the devil, then mga minamahal, we were not able to stand. Yan po yung tawag po doon. Hindi tayo nakapagpursigi, hindi tayo talaga nagdiin, hindi tayo nanatili. No, Lord, help me, Panginoon, I'm facing this battle. Lord, please. We were not able to stand. Okay? Marami po sa buhay ng mga churches, mapapansin niyo po ganyan. Siguro, wag na lang tayo po magbibigay ng pangalan, pero gusto ko po kasi mga kapatid also, na nais natin, na pag nag-aaral tayo, kaya pala pastor, tama po. May mga ganoong pangyayari, may mga ganoong instances. You see? Kaya hindi po. Yan, Ma'am Esther, thank you ha. Kaya sabi doon, upang kayo'y magsitibay. Yan po yun to stand fast. To stand. Okay? Mga minamahal, kailangan po natin talaga yan. Okay? Now, we have to also be persevering in prayer. Iba? In verse number 18, doon sa Ephesians chapter 6, sabi ng Bible, mga kapatid, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all what? With all perseverance. Yan. Ano po? With all perseverance and supplication for all saints. Kaya po, members of the church, mga minamahal who are prayer warriors, natitingnan nyo, nakikita nyo ba kung sino yung talagang steadfastly, persevering, praying for the church? Yung talagang, physically, yun ang basis natin. Kung sino po talaga yung talagang faithfully umaattend po, yan yung mga nagpe-persevere. Sila po yung talagang nagpupursige. Kailangan kong ipag-pray ang mga kapatiran. Kailangan naming manalangin. Meron kaming battle, meron kaming mga problems. Meron po akong nais na itaas sa Panginoon. Kailangan kong ipag-pray yung aking kapatid sa Panginoon. Are you with me? Mga minamahal, in prayer, we need to persevere in the faith. Sabi ng 1 Corinthians chapter 16, verse number 13, 1 Corinthians 16 verse 13, sabi ng Bible, mga kapatid, watch ye. Okay? At ang sabi po doon, mga minamahal, alright, watch ye, stand fast in the faith. Yun. Okay, nakita niyo po yung salita. Sister Pauline, magandang umaga. Paki-greet kay Brother Alan, kay Sir Alan, na aking schoolmate. Good morning, sir, kung nakikinig man po kayo.
Brother Mar, magandang umaga. Yan kapatid, thank you so much for listening. To stand fast, mga kapatid, in prayer, sa panalangin, at in the faith. Stand fast in the faith. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, ay dapat steadfast tayo sa ating pong pananampalataya kay Hesu Kristo. Hindi ka lang nandoon sa church kasi may mga programa, kasi may mga activity. No, ang isang Kristiyano, mga kapatid, katawan ni Kristo yan. Bahagi ako ng katawan. Ganito po siya. Saan kayo nakakita na kapag kayo umaalis, naiiwan si kamay? Alright? Nararanasan niyo ba yan na pag umaalis kayo minsan, hindi sumasama si tuhod? Okay? Nararanasan nyo ba, mga kapatid, na kapag meron tayong gagawin, hindi tumutulong yung ibang bahagi ng katawan? Halimbawa, yung mga gumagawa, pagka nagmartilyo ka, isang kamay. Itong isang kamay, ayaw niya mag-cooperate. Saan ka nakakita ng ganon? Lahat nagko-cooperate. Kahit si paa po nagko-cooperate, kahit ito po yung nagpupukpok, may persa pong nanggagaling dito po sa lower extremities natin. Are you with me? Saan ka nakita na kapag nag-jogging ka, mag-exercise ka, palalakasin mo yung katawan mo, kaya magwo-walking ka, ayaw sumama ni Siko. Sabi mo jogging. Pero normal naman yan, mga kapatid. Saan? Hindi pwede pong ganon. Everything, kung ikaw ay bahagi ng iyong church, mga kapatid, ito, rebuke po ito, rebuke ito mula po sa akin. Magdamdam na po kayo kung magdadamdam kayo, pero sana makita niyo yung wisdom. Nakakahiyang member tayo ng ating mga local churches, pero hindi tayo nakikiisa. Hindi ka sumasama. Dapat mga kapatid, magkakasama ho tayo. Dapat po mga minamahal, sama-sama ho tayo. Okay? Mga kapatid, I want you to consider very, very well, and I'm speaking about the context of the local church. Kaya tama po si Bishop. Marami po dito, hindi po mga members ng MIBC. How I pray, I'm talking to all the MIBC members today. Pero kung may mapupulot po kayong wisdom, mga kapatid, don't take it personally, but take it by the grace of God. Tama yung sinabi ni Pastor. Member ako ng aming church, pero di ako nakikisa. Member ako doon sa church na yon, pero sila nagpupunyagi yung mga kapatiran. Sila nagtitiis, nagtsatsaga, ako hindi. Mga kapatid, sama-sama ho tayo. Amen? Sikapin natin, mga minamahal. We also have to be to have perseverance in Christian liberty. Okay? Huwag tayong ma-entangle doon sa legalism na tinatawag, kagaya po doon sa Galatians, mga minamahal. Na sinabi nga po diyan, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free. And be not entangled again with the yoke of bondage. Mga minamahal, salamat sa Panginoon. Dati-rati, meron tayong ganong relihiyon. Dati-rati, marahil naglalakad ka ng malayo kapag mahal na araw. Dati-rati, sinasaktan mo yung katawan mo, pero hindi ka na ngayon, nakalaya ka na sa tanikala na yan. Ngayon, naglilingkod tayo sa buhay ng Diyos. Amen? Kay Kristo Jesus, na hindi natin kinakailangan gayahin ang kanyang ginawa, kundi bagkos sinasampalatayanan natin at tinatanggap natin, Lord, maraming salamat dahil ginawa mo na ang lahat ng iyon para po sa akin. Amen? Mga minamahal, kaya tayo po'y may kalayaan na kay Kristo dahil pinalaya na tayo ng Panginoon. And the scripture tells us at malalaman natin yung katotohanan and the truth shall set you free. Are you with me? Na nakaraan, meron po kaming mahal sa buhay at kapatiran na inilibing. Alright? Yung mga pangapangalan. Di ba? Mga kapatid, mga pangapangalan, ay kinakailangan daw tanggalin yung mga, okay, sa amin po kasi wala kaming ganyan. Alam niyo po kung bakit ko mapapatunayan? Meron po kami nasaksihan, hindi na po natanggal. In fact, gusto pong bungkalin nung mga mahal sa buhay. Sabi nung ibang mga Kristiyanong mahal sa buhay, teka lang po, nakabaon na eh. Ibig sabihin, dahil lang doon sa mga pangalan, tatanggalin mo, wala po yung kapangyarihan. Wala pong magagawa yon. Kahit maiwan ang mga pangalan doon, mga kapatid, sa casket, walang problema po yan. Maniwala po kayo doon sa Diyos na nagpapala. Maniwala po kayo at manghawakan kayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Nasaan sa Word of God po yun? Nasaan po sa Biblia po yan?
Salamat sa Panginoon, pinalaya na po tayo ng Diyos doon sa katotohanan na hindi na po tayo nakatali doon po sa mga sabi-sabi at doon po sa mga, di ho ba mga kapatid? And yun lang naman po ang challenge natin. We're not attacking religion. What we are attacking is the truth. Yung katotohanan, nasaan ba ang katotohanan doon? Or the truth in those beliefs, mga kapatid? What if in the scripture we could show na wala yun doon? What if mga kapatid sa Bible, mapapatunayan natin, wala naman po yun doon. Kaya sabi ko doon sa ay kasi sa amin po, baliwala naman ho yan. Okay, anyway, tanggalin na lang din kung yun po yung kanilang concern. Mga minamahal. Ano ho? Alang-alang lang din po sa, di ba Ate Percy, nando doon po kayo Ate Percy. Kaya alam niyo mga kapatid, isang bagay na dapat makita po natin, we should have the perseverance in Christian liberty to manghawakan tayo sa kalayaan na meron tayo dahil pinalaya na tayo ng ating Panginoong Hesukristo, and be not entangled again. Huwag na po tayong bumalik doon sa dati. Ano ho? Sabi nung iba pong hindi naman daw po nila sinasamba yung mga images, reminder lang po. Mga kapatid, I want you to understand, hindi kinakailangan lagi mong nakikita ang isang bagay in order for you to be reminded. Are you with me? Kasi ang isang bagay na laging mo maaalala ay nasa puso mo. Nasa isip mo yan. Are you with me? Andiyan kayo mga kapatid? Opo, nasa puso, nasa isip yan. At si Kristo po nasa puso natin. Purihin ang Panginoon. Amen? Are you with me today mga minamahal? And I speak to all the people of the Lord, the people of God who believes in the truth, mga kapatid. Of course, we have to persevere regarding po the unity in the church. No? Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Ang sabi ni Apostol Pablo, that whether I come and see you or else be absent, sabi ni Pablo, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Mga kapatid, kailangan po makikisama talaga tayo sa mga kapatiran natin para at alang-alang po sa Ebanghelyo. Alang-alang po sa Ebanghelyo. Okay? We need to persevere in the Lord, no? Sa Panginoon, mga kapatid, tatayo tayo sa Panginoon. So stand fast in the Lord, my dearly beloved. Ano po? Kinakailangan makita po natin, mga minamahal kong, nananatili tayo sa gawain ng Panginoon. Sa lahat ng mga members po ng church sa MIBC, I hope and I pray that even in our absence, sa gawain po ng Panginoon, malalaman namin na ang mga kapatiran, everybody is all accounted for. Lahat ay nasa church. Hindi yung, wala kami sa church ngayon kasi wala si pastor. You're not persevering. Huwag mong gamitin yan, mga kapatid. Gusto kong sabihin po sa inyo, dyablo po ang magpapasok ng ganyang kaisipan sa puso mo. Wala naman kasi, hindi naman si pastor magpipreach eh. You're not serving because of your pastor. You're serving because you're saved by the grace of Jesus Christ. Maglingkod ka sa Panginoon because whether or not, mga kapatid, nandoon ang pastor o wala, nandoon ang presence ng Panginoon. So that's why you have to be there. Kaya mag-persevere ka. Mga kapatid, talagang pag-aanuhan mo yan. Yun bang nandoon talaga, hindi po ako mapipigil sa aking paglilingkod, pastor. Purihin ang Panginoon. Kaya ako po, saludo sa mga mananampalataya na talagang ang kanilang pag-ibig, ang kanilang debosyon, ang kanilang dedikasyon, ang kanilang talagang determinasyon ay nagpapakita at nagpapadama ng kanilang pagkakilalang tunay sa Panginoon. Amen? Be careful na hindi tao yung reason ng sinasamba natin. No. Kasi nagagalit tayo dun sa iba eh. Ano nyo, yung mga images na yan, yung mga ganyan, larawang inanyuan, hindi dapat pinaglilingkuran. Pero minsan, baka tao lang ang pinagsasambahan natin, be careful lang. Hindi tao. Hindi dahil si pastor nandiyan o wala. So, I would like to say, and in all fairness to the Maranatha International Baptist Church brethren, they have been so faithful. Sinasabi ko po ito to warn and also to be able to remind everybody. Okay? Bilang paalaala lamang, mga minamahal. Okay?
So, you stand fast, you persevere in seeking the Lord. Sabi ng 1 Chronicles 16:11, seek the Lord and His strength, seek His face continually. No? Palagi nating hahanapin ang Panginoon. Hanapin natin ang mukha ng Diyos. Lord, please, Panginoon, samahan mo po kami. Panginoon, we need your presence. Amen? Oh, we have to be persevering because in waiting for the Lord, no? Na dahil tayo po ay nag-aantay, we are waiting on the Lord, kaya tayo po ay maghihintay sa Panginoon. Kaya ang nantay natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Lahat po ng mga na nagpipersevere, na kayo po ay nananatili, nagpapatuloy dahil alam ninyo na hinihintay natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen po, mga kapatid? Ariyan ba kayo, mga minamahal? Okay? So gusto ko pong makita ninyo, mga minamahal ko. Tama, Pastor, ang scripture. Kailangan talagang magpatuloy tayo. Ang dami-dami. Sa pag-asa, kinakailangan tayong magpatuloy. Sa atin pong self-discipline, kailangan nating mag-persevere. Ano po? In pressing toward the mark, di ba? I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. We press on. You have to persevere. Hindi ka makakapag-press on pag hindi ka nag-persevere, mga kapatid. Kailangan natin yan. In self-discipline, we need to persevere. And also in self-control. Ano po? Mga kapatid, kailangan natin yan. We have to persevere in fellowship. Sa pag-fellowship, kailangan natin yan. Okay? Kailangan nating mag-persevere sa fellowship with other believers and observing the Lord's Supper. You see, you have to persevere. Every time that we do the Lord's Supper, we persevere, mga kapatid. We need to seek to be one and to be in accord, mga kapatid. We need to persevere in good works. We need to persevere in marriage. Nasabi nga natin, mga kapatid, sa pag-aasawa, ang sabi ng Bible, and for this cause shall a man leave his father and mother and shall cleave to his wife. To cleave again is one word na connected sa perseverance. To glue to stick to bond together, to join together. And they twain shall be one flesh. Okay? Kaya hindi na po sila dalawa. And sabi ng Bible, where therefore what God has joined together, let no man put asunder. Okay? And even in tribulations. Kung meron man tayong mga pagdadaan ng tribulation, sabi ng Romans 12:12, rejoicing in hope, patient in tribulation. Remember the word patience also? Continuing instant in prayer. Patient here refers to enduring patiently. Patient in tribulation, you have to endure patiently. Kasi ang word na kinokonektahan natin ay tribulation. Hindi yan yung great tribulation. Kasi minsan yung iba, mini-misconstrue. Tinan nyo, Pastor, papasok tayo sa Great Tribulation. Hindi po. Magkaiba po yung tribulation sa Great Tribulation. Alright? Si Ma'am Erlinda Alberto pala po ay nasa taga Maragondon. O, tingnan nyo po. Tama yan, Sister Erlinda. Praise the Lord. Keep up the good work. And I hope that you would influence many more brethren to do the same. Na magpapatuloy tayo sa Panginoon. Mas lalo nga dapat nagpapatuloy tayo kasi si pastor gumagawa ng ministry, dapat patuloy tayo, no, mga kapatid? 'Di ba? Mga minamahal. Magandang makita po natin ano po, yung perseverance. And you know what? Even in temptations. Ang sabi ng Bible, blessed is the man that endureth. Nakita niyo po? We endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love Him. So, kaya po, gusto ko pong makita po ninyo, mga kapatid, no? Kailangan tayo mag-persevere. Alright? Kailangan tayo mag-persevere. Siguro may tanong ang bawat isa. Pastor, bakit po may mga Kristiyano po sila, alam nila lahat po ng ito, na alam nila yan mga na-share nyo po. Pero bakit po sila ay hindi na nagpapatuloy? Bakit po sila humihinto? Bakit po nagkakaganoon? Maybe because of these resistances to perseverance. Meron po kasing lumalaban po sa perseverance. Number 1, weariness. One of the greatest obstacles to perseverance in serving God
or resisting Satan is weariness. Okay? Kaya nga ang commandment ng Diyos, God commands us not to be weary. Sabi ng 2 Thessalonians 3:13, "But ye brethren, be not weary, no, in well-doing." Sinabi rin po yan sa Galatians, hindi po ba? Mga kapatid, huwag tayong mag-weary. Okay? We are told to consider Christ and His example lest we be wearied in faith in our minds. Manghihina tayo eh. Diba? Kumbaga sa bagay, yung wear and tear. Nakita niyo po, pag palagi niyong ginagamit, na ano yan eh, na nasisira, na, diba, nawawala na ng potency or effectivity, mga kapatid, in the long run. So, be commanded not to be weary. We are commanded not to be weary. So, gusto ko makita ninyo na may mga times, kaya ganoon, hindi pa rin para maging judgmental, pero gusto ko lang makita natin para maintindihan natin, ay, they are weary. Papagod na sila eh. Maybe because wala silang katulong, maybe wala silang katuwang. So, bakit hindi natin sila tulungan? Ba't hindi natin sila damayan? Ba't hindi natin sila, mga kapatid, tulungan? Kaya tayo nga nandito po bilang mga magkakapatid sa Panginoon para magtulungan. Ano? Hindi palaging ikaw lang ang pwedeng at kailangan ng tapik sa balikat. Minsan, baka yung katabi mo na, kailangan niya rin. Nakuha niyo po? Huwag laging tayo yung pinaglilingkuran. Let us seek to serve others as well. Bakit po? Because of weariness. Pangalawa, because of kahinaan, weakness. No? Weakness. Fainting. Yun ang ibig sabihin niya. Nagfe-faint, mga kapatid. Nang lulupaypay. Ha? Ganun nga yung sinabi sa Galatians 6:9. Be not weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. The word faint there is if we do not become weak. So anong ginagawa dapat natin? Kaya tayo nag-e-exercise. Kaya ka naglilingkod sa Panginoon. Kaya ka nagsuserve sa Panginoon. Kasi ini-exercise mo yung faith mo. Congratulations if that's what you're doing. Kapag naglilingkod ba kayo sa Panginoon, lumalakas po ba kayo? Amen? Pastor Gerald Rapista, magandang umaga, Pastor. Antique. Diba? Lumalakas po ba kayo pag tayo naglilingkod sa Panginoon o nanghihina kayo lalo? Naku, ayoko nang maglingkod sa Panginoon, nanghihina ako, nalulungkot ako lalo. Ganun po ba, mga kapatid? No. No? Kaya tayo ng ganyan. So that yung weakness, mga kapatid, sabi nga natin, mga minamahal, talagang, alam nyo, salamat sa Panginoon. Though our outward man perish, yet our inward man is renewed day by day. Amen? Oh. Kasi dahil po yung iba, weak. Kaya po hindi sila nagpe-persevere kasi po mahina. Hindi po tayo nagja-judge. Self-assessment. Kaya nga, Pastor. Kaya po ako hindi ngayon active sa church eh. Kasi dama mo, mahina ka. Dama mo na nagwiri ka. O kaya naman, lack of love. Dahil kulang ang iyong pag-ibig. Sabi ng Panginoon, if ye love me, ye keep my commandments. Mga kapatid, kung mahal natin ang Panginoon, dapat iniingatan natin yan, nagpapatuloy tayo. Yun ang atin pong motivation eh. Okay? Kaya yung iba po marahil, because they really lack love sa Panginoon. Nagkukulang. Kulang ang kanilang pag-ibig sa Panginoon. Di po ba? Kaya tayo po pa naglilingkod sa Panginoon, hindi po tayo payabangan, hindi po tayo pagalingan, pero patapatan. Diba? Ibig sabihin, the more that we become more faithful, the more na nandoon din yung pagpapadama mo ng pag-ibig mo sa Panginoon. The last time around, nakita ko po yung mga brethren po sa Antipolo. Pastor Bernie, happy birthday ulit. Of course, kay Ma'am Yoli, happy birthday. Natuwa po yung puso ko, kaya nag-message po ako sa kanila, good work, church. Salamat sa inyong pagpapadama sa inyong pastor. And God will be the one to bless you with more. Mga kapatid, nakapagpapalakas po yun eh. At sign din po yun na ginagawa po ng mga malalakas na Kristiyano. Amen? Di po ba? Or,
Kaya po siguro sila hindi na nakapag-persevere because they have been discouraged. Ito po, talagang ano yan, part talaga ito talaga, minsan discouragement. Si Elijah, na-discouraged po siya eh. Pagkatapos lang ng napakagandang battle doon sa Mount, 'di ba? Carmel, mga kapatid, na-discourage siya dahil po kay Jezebel dahil po sa mga nangyayari, mga minamahal. You see, discouragement is very, very true in the life of believers. Hindi natin inalis po yan. Pero be careful. Kaya ito magandang tingnan natin. Kaya pala, Pastor, no? Pag nade-discourage na tayo, dapat lalo tayong maging prayerful, lagi tayong magiging maingat. Bakit po? Kasi mawawala yung perseverance sa puso mo. Unti-unti makikita mo hindi ka na a-attend ng isang gawain. And then sa susunod hindi ka ulit a-attend. Hanggang sa palayo ka na ng palayo, you're drifting away from the Lord. Mahirap po. You know why? Kasi pag lumayo tayo sa Panginoon, ito ang tanong, kanino ka lumalapit? Sipin nyo palagi yan, ha? Huwag lang tayo maging one-sided. Minsan kasi parang gina-justify pa natin. Kaya ako kasi nagkaganito. Ang tanong, kung ikaw man ay lalayo sa Panginoon, kanino ka palapit? Saan ka papunta? Kung hindi ka papunta ng palapit sa Panginoon, saan ka papunta? At kanino ka palapit? So be careful. Okay? What we would want to have, mga kapatid, is by the grace of God, matutunan natin yung perseverance. Okay? Huwag kayong mag-alala. Meron tayong mga resources para makuha natin yung perseverance. One is pananampalataya. Ang pananampalataya ay magbibigay sa atin ng greater, wonderful, abounding source of perseverance. Pangalawa, the grace of God. Ang biyaya ng Diyos ay palaging naririyan. And I want you to consider the whole armor of God. Kaya nga kapag suot-suot natin yan yung buong baluti, mga kapatid, binigay sa atin ng Diyos yan. Isuot natin. Amen? The whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Alala niyo po, to stand, to endure, to persevere. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. This armor includes the gospel, the shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, and prayer. Mga kapatid, yan po ang dapat meron tayo. Ano tulad ito? Ano yung mga baluti na yan? Yung loins girt about with truth. Dapat katotohanan. Nakabigkis yan, mga kapatid. Nakabigkis, parang belt. Dapat ang belt, pinahihigpit yan. Pangpahigpit yan. Pangkapit lahat yan para everything should be steadfast. Walang malalaglag. Walang, mga kapatid, stable yan. Mga minamahal. Having the breastplate of righteousness. Dito po, nandito yung puso. At dapat na mayroon tayong katuwiran. And that breastplate of righteousness is only possible if you have Jesus Christ in your heart. Pag tinanggap mo si Yesu Cristo sa puso mo, na siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas, at ang Holy Spirit ay isa sa atin, sabi ng Bible, na tayo po ay tatahanan ng banal na Espiritu, Ephesians 1:13, kung nais niyo pong tignan yung mga verses, at tayo po'y gagawing anak ng Diyos, sabi ng John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them who are called, or who call upon His name. Mga kapatid, I want you to consider very, very well the whole armor of God, faith, God's grace. These are wonderful resources of perseverance. Prayers ng ating Panginoon. You see, Jesus Christ is interceding for us in prayer and the very presence of God. Okay? Yung presensya ng Diyos. Walang Kristiyanong makapagsasabing, Pastor, nawawala na po ako ng gana, nawawala na po ako ng... No. You cannot sing sweeter as the years go by. Amen? Mga kapatid, you would not be able to sing victory in Jesus. You would not be able to sing faith is the victory. Ano po? You would not be able to sing blessed assurance. Mga kapatid, marami kang mga awiting hindi maaawit.
kapag ganyan ang tinatakbo ng puso mo. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ano po? And also the promises of God. Kaya yung pangako ng Diyos. Pag ipinangako ng Diyos sa atin, mga minamahal, nando doon eh. Okay? Nando doon. And I want you to understand, Pastor, bakit po kinakailangan ng perseverance? Kasi po, pinapangako ng Diyos sa atin na kapag tayo po ay matututong mag-persevere, mga minamahal, God will reward our perseverance. Okay? Gagantimpalaan ng Diyos ang ating perseverance. Okay? Naniniwala ba kayo doon? That God will reward your perseverance? See? Hindi lugi. Hindi tayo talo. When we come to God, when we persevere. Hindi lugi, mga kapatid, ang mga Kristiyano kapag tayo po ay nagpe-persevere. Continue on, mga minamahal, no matter what. Tuloy lang, mga kapatid. Huwag kang susuko. Huwag tayo po, mga kapatid, hihinto. Let us persevere. Okay? Dahil pangako ng Panginoon, we will reap if we persevere. God's blessing, yan ang rewards ng perseverance. And without you knowing, mga kapatid, you understand what faithfulness is. You see, doon natin ngayon makikita, kahit hindi mo sabihin faithful ka, makikita sa puso't buhay mo that you are a faithful believer. Perseverance, mga kapatid, is something that we have to pray for. We have to embrace. We have to ask God for. Kaya po sa lahat ng mga nakikinig, lahat po ng mga manunood, lahat po ng mga makikapakinig nito, self-evaluation. Am I still persevering? Ako ba'y nagpapatuloy pa rin sa Panginoon? Ako po ba ay talagang, di po ba? And ikaw mismo, are you being blessed? Amen? May blessing ka bang galing sa Diyos? Ang blessing ba ng Panginoon sa buhay mo? Huminto? Tumigil? Na ikaw'y nagpatuloy? Or nalalaman mong tunay na tapat ang Diyos na nangako at ang biyaya niya ay kanyang ipagkakaloob sa atin? Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know, your labor is not in vain in the Lord. So I hope that this morning, maging blessing po sa atin ang mga salitang atin pong pinag-aralan at ang topic natin, which is perseverance. Salamat pong muli sa lahat ng mga kasama natin, sa lahat po ng mga mananampalataya na nagpapatuloy sa paglilingkod nila sa Panginoon day in and day out. No? We are so blessed to see everybody and to see you, mga minamahal, na naglilingkod kayong patuloy sa Panginoon. That's very wonderful, mga kapatid. And be careful lang kasi again, may mga nagre-resist, may resistance po ang perseverance, ha? Kaya ingat din po tayo. Let us not be unaware of those things na pwede pong magpahina o magpahinto po sa atin. Okay? So manatili po tayo sa Panginoon. God bless you, Preacher Andre mula po sa Bulacan. Ayan. Si Preacher Andre yan. Salamat po. Salamat. Thank you so much po, kapatid. Thank you so much to all our brethren at Victory Fundamental Baptist Church, our brothers and sisters at Living Water. Maraming salamat. And especially po to all the members of MIBC churches. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless us all. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid natin. Daghang salamat din, Sir Ting. Thank you so much. And I would like to pray for you. If you would, Ma'am Aurora Junicio, magandang araw po at magandang umaga, Ma'am Aurora. One of my wonderful mentors and colleagues po sa lugar po ng DOE.
Ma'am Aurora, thank you so much. Maraming salamat po. Ma'am Yoli Baito, good morning. Ninang Fe Carpio, magandang umaga. Ayan, Ma'am Esther Capiendo, maraming salamat po sa inyo. Tayo po ay manalangin today. Let us go to the Lord in prayer. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you, Lord God, and we praise you for your goodness, your faithfulness in our lives. Panginoon, we are so blessed, we are so thankful. Kami po ay patuloy mong pinagpapala. Kami po ay patuloy mong sinasamahan. Kami po ay patuloy, Lord, na iyong iniingatan. Panginoon, this morning, we pray for the blessing of perseverance sa buhay po namin. Dalangin ko, dakilang Diyos, na makita ang talagang patuloy na ang puso namin, Panginoon, kami nagpapatuloy po, Lord, sa iyo. Pagpalain mo po si Han Chipi, si Ate Glo Gamao, ang Sir Ting Sevilla, ang Brother Joseph Lingat, Panginoon, ang Preacher Renato Orhino, si Ma'am Esther Orhino likewise, Ma'am Riza Lumangyaw, Panginoon, Ate Percy Zapata, ang Nanay ni Nita Iglesia. Tinataas ko po sa iyo ang Ma'am Marivic Paned Borse Alipio, si Brother Mar Saren, Panginoon, si Billy Remo, Panginoon, Lord, bless the life. Kayo din po ang mag-bless, Panginoon, kay Karen Enriquez, ganoon din po kay kapatid na Andre Cantilleps, kay Mami Normita Petalver, si Ma'am Lina Viernes, Panginoon, Ma'am Nida Casula Palma, Ninang Fecarpio, Lord, patuloy mo pong pagpalain. Dalalapit ko po sa iyo, Ma'am Marivic Paned Borze Alipio, God, ang Ma'am Erlyn Shapno, Panginoon. Tinataas ko po sa iyo ang Ma'am Erlinda Alberto, si Ma'am Juliet Reyes, Ma'am Gladys Comanda, Panginoon, ang Sister Pauline Almerol, likewise si Ma'am MJ De La Rosa. Nilalapit ko po sa iyo ang Ma'am Gail Alarcon, Ma'am Aurora Dionisio, Ma'am Annie De Leon Mulato, Panginoon, ang aking kapatid na si Jane Keket Clemente. Tinataas ko po sa iyo, Lord, ang Ma'am Esther Capiendo. Tinataas ko po sa iyo, dakilang Diyos, ang Ma'am Lina Viernes, ang Ma'am Yoli Baito, Panginoon, Ma'am Gerald, Lord, at Ma'am Nida Casula Palma. Tinataas ko po sa iyo ang Brother Joseph Lingat, Panginoon. Lord, I pray for Ma'am Jubilin Barcelon. Ganon din po si Ma'am Cory Zimanes. Panginoon, pagalingin, patuloy mo pong palakasin ang Ma'am Marlet Barredo, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon. Praying also, Lord, for Ma'am Jennifer Tan, for Ma'am Malu Magat, dakilang Diyos. Nilalapit ko po sa iyo ang Doc Bob Dailo, dakilang Diyos. Ninataas ko po sa iyo ang Sister Ana Maria Rosalita. Likewise, si Ma'am Ruth Gabani, Panginoon. Lord, please bless, O God. Ganon din po ang Ma'am Emelita Espanyola. I pray, O Lord, for their safe travel. Sa Monday, Panginoon, going to Antique, please bless po sila ni Daddy Ramon. Ma'am Dang Soriano, Panginoon. Ganon din po, Lord, maraming salamat po sa biyaya mo po, Ma'am Susan Jose, Ma'am Bing Rain Severino, Panginoon, Ma'am Bernardita Lopena. Tinataas ko po sa iyo, dakilang Diyos, ang Deacon JV Luis Dominguez. Tinataas ko po sa iyo, Ama, ang palagi mong pagpapala kay Ate Eliza de la Cruz, Ma'am Gerald, Panginoon, Ma'am Esther Capiendo. Tinataas ko po ang Tita Aji Cruz Armstrong, ang Mami Gina Mabalot, Lord. I pray, dear loving Father, patuloy mong pagpalain, O God, ang lahat ng mga kapatiran, Panginoon, maging ang bawat isang nakikinig at nananalangin sa mga oras po na ito. Tinataas ko po sa iyo ang patuloy mong pagpapala, blessing at favor, Panginoon, sa buhay at puso ng bawat isa, ang bawat kapatiran. Lord, we pray for Rochelle Almazan. Nalapit ko po sa iyo, Panginoon, ang kanyang kalagayan. And Lord, please, bless mo po siya, Panginoon. Tinataas ko rin po sa iyo, dakilang Diyos, ang patuloy mong blessing at favor sa lahat ng mga gawain, sa lahat ng mga ministries, O Lord, sa lahat ng mga mananampalataya. And today, loving Father, Lord, ang bawat isa po sa amin, nagpe-pray kami, Panginoon, Lord, punuin mo po ang aming puso ng perseverance. Panghawakan namin, Lord, ang iyong grace. Manghawakan kami, Panginoon, because of your presence, your goodness. Lord, sa iyong mga promises, Panginoon, kami po'y palagi mong paalalahanan. Tinataas ko po, dakilang Diyos, sapagkat kami po, Panginoon, ay nananalangin ng perseverance sa aming mga puso. Tinataas ko po sa iyo ang buong Maranatha International Baptist Church.
ang lahat ng mga brethren, ang bawat pamilya, Panginoon, ang mga preachers, ang mga deacons, ang mga teachers, ang mga workers, Lord, ang bawat isang nagme-minister. Salamat po, Panginoon naming Diyos. Patuloy, Lord, na itinataas ko po sa iyo ngayong umaga ang patuloy mong biyaya at habag, Lord, sa buhay ng inyo pong mga anak. Ang aming Mami Malulaw, ganun din, Panginoon, at ang patuloy mong pagpapala at favor sa buhay po ng bawat mananampalataya. Panginoon, Sister Shalini Gloriani likewise, please bless her. Ma'am Jubilin Barcelon, tinataas ko po sa iyo, dakilang Diyos, patuloy ko pong dinadalangin sa iyo, Ama, ang bawat isang mga kapatiran. Maraming salamat, Lord, sa maraming mga blessings niyo sa buhay namin. Thank you for the blessing of the family. Thank you, Lord, for the blessing of the church. Salamat, Lord, for the prayer warriors sa churches, ang bawat isa, Panginoong, nananalangin. Salamat po sa mga faithful na servants. Salamat, Lord God, sa patuloy mong blessing at favor. Patuloy, Ama, sa mga panahon po na ito, samahan mo po kami. Ingatan mo, Lord, ang bawat isang naglalakbay. Pagpalain mo, Lord God, ang bawat pamilyang nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon. Dalangin ko, Panginoon, na maluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan. Lord Jesus, marami pong salamat. We are waiting, dakilang Diyos, patiently upon your return. And Lord, tulungan mo kami na ma-fulfill ang iyong patuloy na pagliligtas sa marami pa, Panginoon, through the gospel, Lord Jesus, na kami, Panginoon, ay patuloy niyong bigyan ng opportunity makapagpahayag. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy mong ginagawa po sa buhay namin. Salamat po for giving us a church. Thank you, Lord, for giving us your servants, pastors, missionaries. Salamat, Panginoon, sa bawat mga brethren, O God, preachers and deacons na naglilingkod sa mga churches. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng blessing mo po. Tinataas ko rin po sa iyo ang patuloy mong pag-iingat kina Ate Glo, the safety and protection po nila, Panginoon, sa kanila pong pag-stay dito po, Lord, sa Pilipinas. And I pray, dear God, Lord, that you help them accomplish your perfect will in their lives and in the family. Panginoon, nilalapit ko po sa iyong buong Zapata family, si Brother Panchot, ang Ate Percy at ang Brother JJ, ang kalooban mo, Panginoon, also, Lord, para po sa kanila pong pinagpe-pray, Lord, sa iyo. Tinataas ko po, dakilang Diyos, ang Bishop Fernando de Vega, Panginoon, ang kanyang buong ministries, Lord, pinagkaloob mo at pinagkatiwala mo sa kanyang mga balikat, Panginoon. Please continue, Lord, to give him the power, the mercy, the grace, your love, Panginoon. And I pray, O Lord, patuloy mo pong gamitin ang buhay niya to minister in many, many more ways. Panginoon, tinataas namin sa iyo po ang aming pong ministerial at mission trip, Lord, to going to Antique. We pray, O God, Lord, that you bless us, sina Pastor Gerald, sina Ma'am Jenny, and dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga pastors po sa Antique, sa Iloilo, sa Aklan. Lord, I pray na nawa po'y magkasama-sama po kaming lahat, O God. Lord, we pray to magnify your name. I pray, O God, Lord, please, pagpalain mo rin ang buong family. Salamat, Panginoon, for Ma'am Jack, for Isaac, for David, ang aking Mama Eve, ang aking mga kapatid, Panginoon, ang aking pong mga pamangkin, ang aking mga in-laws. Lord, I pray that you would continue, Lord, to bless. Panginoon, maraming pong salamat. Doc Bob Dailo, Lord, bless him. Patuloy mo po, Lord, pagpalain si Ma'am Wina Francisco. Lord, tinataas ko po sa iyo ang bawat isang nananalangin sa mga oras po na ito. Thou knowest, O Lord, dalangin ko po ang iyong answer, tugon mo, Panginoon, sa panalangin ng bawat puso. Maraming pong salamat. We thank you, loving God, sa lahat ng inyong mga ginawa at gagawin pa. Samahan mo kaming patuloy, Lord, even for the rest of this week. And Lord, I pray na pagpalain mo po. Nawa po ay maipa-transport na rin namin, Panginoon, yung mga bagay na nais naming maging pagpapala doon po sa mga pastors and their families and brethren, Panginoon, sa lugar po ng Antique. Salamat po ng marami sa lahat ng mga members na nagmamahal, sa lahat ng mga miyembro na may concern, sa lahat ng mga members na nananalangin. Pagpalain mo po, Lord, ang puso ng bawat isa. Muli, O Lord, hindi lamang dito, pati po abroad, for all the brothers and sisters. Papasalamat din po ako for Lian, na friend ni Sister Lynn. Salamat, Panginoon. I pray, O God, that you continue to bless everyone, Lord. Ate Lynette, ang Kuya Arfil, pagpalain mo. Ma'am Santa Groyon, dakilang Diyos. Si Cyrus Sinaya, Lord, wag mo pong kalilimutan. Sinaya, Sister Alma,
si Sister Shireen, ganoon din po Panginoon, Sister Kian, ganoon din po Sister Joanne Passion. Pagpalain mo sila, dakilang Diyos, and I pray, O Lord, for your continuous blessing and favor. Maraming salamat, Panginoon namin Diyos, sa lahat ng inyong mga bagay na ginawa at gagawin pa sa aming buhay. Dalangin ko, Lord, ang wisdom mo po, ang biyaya mo po, ang guidance mo at ang blessing mo po, Panginoon, sa aming lahat. Maraming pong salamat. So, word of prayer, thank you, loving God. Bless, Lord, si Deacon Joseph. I pray that you make him to be very healthy, Lord, so that also tomorrow, as he shares to us the word, you would continue, Lord, to bless our hearts and our lives. Ganon din po ang Ate Pressy, Lord. Pagalingin mo po ang kanyang throat. And pagpalain mo po sila, Panginoon. Maraming pong salamat sa lahat ng blessing mo po. So, thank you po for Preacher Ronald. Salamat po for Pastor Jabez. Thank you, Lord, for Deacon Kent. Maraming salamat po for all the brethren, members, Lord, preachers, and all the loved ones. Maraming salamat sa lahat ng mga miyembro ng mga iba't ibang churches, Lord, na nakakasama po namin sa word of prayer. Thou knowest each and every one of them. Bless their heart, Lord. I pray na palagi mo silang pagpalain at, Lord, gamitin sa mga respective churches. Mahalin nila ang kanilang mga pastors, ang kanilang mga ministries, and ang kanilang mga church. Salamat po, Lord God. Hawakan mo po't ingatan kaming lahat, Panginoon. Sa inyo namin binabalik, binibigay lahat ng kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name, Lord, I pray. Thank you so much. Amen and amen. Again, mga kapatid, I hope and I pray that even this ministry would stand on that wonderful topic, on that wonderful note, na magkaroon kami ng perseverance to continue to preach the Word of God day in and day out. So muli po, I hope that you would enjoy also your time together with the rest of the families. Pagpalain tayo pong lahat ng Panginoon. God bless you po. Always drink water because mainit po ang panahon. Stay within homes or under the shade. Huwag po kayong magpapaaraw, lalong-lalo na po. At ingatan tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. God bless you. This has been your servant in Christ, and this is the Ministry of Word and of Prayer, a ministry of MIBC Marikina. On behalf of all my colleagues and all my fellow servants dito po sa ministry po tuwing umaga, maraming salamat. Stay connected with the Word and stay connected in prayer. God bless us all.